Alam niyo ito mga nakaraang araw, talagang trending na trending yung pagpaparesign ni Marcos sa lahat ng kanyang cabinet secretary, di ba? At alam naman po natin ang dahilan niyan. Ang dahilan po niyan ay natalo po kasi talaga ang kandidato ni Marcos sa nakaraang eleksyon. At kung mapapansin nyo kasi baka sabihin ba, panalo naman yung ilang alyansa. Hindi po. Kahit nga po, napakinggan ko po si Erwin Tulfo, kahit nga po siya aminado kasi ang Tulfo na po yan. Nandyan si Marcos o wala, they can stand on their own. Una-una, nandun pa yung kapatid niya, di ba? Pangalawa, si Soto at saka ito si Lacson, talaga namang veteranong mga senador na may recall na ho dyan, ika nga. May recall na ho dyan at alam naman natin na they can stand on their own. As a matter of fact, they even run for president and vice president ng nakarang 2022 presidential election. So, sino na lang? Si Lapid, ano na talaga yan? Institusyon na yan sa... Hindi ko nga alam ba't yung binoboto yan Ibig sabihin, hindi niya kailangan ng tulong ni Marcos para manalo. Kaya niya manalo kahit wala yon. Dahil gumagawa siya ng TV series. Tama, mali. So, sino talaga ang masasabi mong pag nanalo, kanya? Siyempre, walang iba kung hindi yung mga first-timer na nanggaling sa gabinete niya. Particular na po dyan, si Abalos. Abalos is the main key para sabihin nating maganda ang nagawa ng Presidente Marcos sa paningin ng tao kung napanalo si Abalos. Hindi, olat. Malayo. Mantakin mo mayat mayan, parang multo yan na nasa paligid mo. Yung tarpaulin niya, commercial niya, lahat nandun sa social media, pero olat pa rin. Isa lang ibig sabihin nun, ayaw na mga Pilipino ang kandidato ni Marcos. Sino pa? Si Abby Binay. Olat din. Mismong yung kanyang ikinampanya na si Pamba yun, olat din. So wala. Simpleng-simple lang, wala hong impact na si Marcos sa mga Pilipino. Ayaw na ng Pilipino talaga sa Marcos. Bigyan ko pa kayo ng isang example, yung absentee voting, yung local absentee voting. Ano yung ibig sabihin nun? Yung mga uniform personnel na bumoto na mas maaga kasi nga po dahil kailangan nila magbantay. Yung mga pulis, sundalo, at saka mga teacher. Diba ho? At ilang media. Pero, mga kababayan, dito, talagang sampal sa muka ni Marcos ito, yung absentee voting. Sampal po, mantakin mo yung sarili mong sundalo, yung sarili mong pulis, ayaw sa'yo. Ayaw sa kandidato mo. Ano yun lahat pasok po. Lahat po pasok. Ang alam kong pang 13 lang ata si, correct me if I'm wrong si Richard Matay. Kasi ipinasok po nila si Honasan at saka si Kerubin at saka si Busita. Kasi nga, mga pulis po ito. So, mas gusto nila yung kabaro nila. Pero mantakin mo, the rest, pasok. Saan ka nakakita ng ganun? Kung ako yun, magre-resign na ako bilang presidente. Ultimong kapulisan ko, ultimong kasundaluhan ko, ayaw sa akin. Mahiya ka naman, sir. Mahiya ka. Kung meron ka niyan, mahiya ka naman, Marcos. Ultimong mga sarili mong sundalo. Kakahiya yun, Brad. Kakahiya yun. Diba, halimbawa, bibigyan ko kayo ng halimbawa, kunwari, sa kumpanya mo, kumandidato ka bilang iba't ibang kumpanya. Kunwari, marami kayong kumpanya na iisa ang owner, okay? Pero kailangan maghalal ng presidente. Doon sa sarili mong kumpanya, ang nanalo iba pa. Company A, Company B, Company C, Company D. Yan, ABCD na kumpanya na yan, nasa isang ilalim ng major company. Tapos maghahalal kayo ngayon ng presidente. Doon sa, may kanya-kanyang kandidato yan, yung company A, B, C, D. Mantakin mo yung naging presidente, mismong yung company mo, yung company A, okay, ay hindi ka binoto. Ang binoto yung
kandidato ng Company D. Anong ibig sabihin lang nun? Diba? Okay lang sana kung medyo hindi lahat, 80%, 80% lang bumoto sa iyo, the rest bumoto sa iba, nahati. Di ba? Okay lang sana eh. Hindi ho eh. Sabihin, pasok lahat ng Duterte. Ha? Except yung kandidato mo, hindi pumasok ni isa. Kakaya yung Brad. Dahil nga doon, mga kababayan, ang ginawa nito ni Marcos para budulin na naman kayong mga Pilipino na tatanga-tanga. Alam niyo kung paano niya budulin kayo? Sabi niya, hindi na akma ang nangyayari, mabagal ang mga proyekto, kailangan pabilisan ng gobyerno, itigil na ang pamumulitika, kailangan na ng kaayusan, itigil na. Ibig sabihin, hindi gusto ng tao ang politika. Ulul. Hindi gusto ng tao. Ikaw. Wag mong idamay ang Duterte. Binoto nga nila yung kandidato ng Duterte. Diba? Tapos sasabihin mo, hindi binoto yung anak ka ng wewe. Hindi pamumulitik ang problema. Ang problema, ikaw. Wala kang political will. Mahina kang nilalang. At patutunayan natin ngayon na isa kang mahinang nilalang na naman. Oh, bakit? Pinaresign niya. Pinaresign niya ang lahat ng sekretary niya. O, di ba? Nag-resign silang lahat. O, yung mga media naman, tuwan-tuwa. Magbabago na ang Pilipinas. Aayusin na ni Marcos. Palakpakan. Lahat ng mga senador, pinuri siya. Sinabing, kita nyo na, seryoso ang Pangulo. Ayusin ang Pilipinas. Palakpakan. After one day, panoorin nyo ang nangyari after one day, ha? By the way, bago tayo magpatuloy, ha? Ulitin ko. Yung subscriber natin, ha? Iilan lang ang nakasubscribe habang nanonood. Huwag naman ganun. Dapat pag nanonood na kayo, libre naman mag-subscribe, subscribe na kayo. I-click nyo na lang, ayaw nyo pa, gusto nyo ng people power. Subscribe na kayo, mga kababayan, ha? Ito ay lang naman, request lang naman, para pag titingnan natin, nakasubscribe na mga nanonood sa atin. Gaganahan tayo, di ba? Medyo konting pampagana baga. Okay. Pasok. Ito yung balita. Kasunod ng anunsyong courtesy resignation, nagsimula na ang tanggalan at balasalan sa gabinete ni Pangulong Anong Bongbong Marcos. balasalan? Pero Sandali. Akala ko ba hindi kayo nagkakamaling media? Balasalan? Anong balasalan? Ikaw naman, Banat. Bay, masyado ka naman. Hindi, wala naman ako sinasabing masama magkamali. Balasahan. Hindi ulit. Wag mo masyadong pinupuna. Hindi ko naman pinupuna. Alam mo, wala naman akong problema dito sa reporter. Nagkakamali naman tayo lahat. Ang yabang lang kasi ng mga nakadebate natin, nakala mo, hindi dumadaan niya sa masuring talagang merong standard yan. Yung standard, nagkakamali rin naman kayo. Huwag naman kayong kakala mo naman kayo na may pinakamatinding, pinakamagaling porket journalist. Yung matandang na natin, ay sus, at saka yung komblo. kasunod ng anunsyong courtesy resignation, nagsimula na ang tanggalan at balasalan sa gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero ang economic team mananatili. Nakatutok si Ivan Mayrina. Isang araw matapos pagbitiwin ng kanyang buong gabinete, agad inanunsyo ng Malacanang na 7 sa kanila ang mananatili sa pwesto. Si retired Chief Justice Lucas Bersamin, mananatiling Executive Secretary. The President declined the courtesy resignation that I tendered. And just this morning, he communicated to me that I have his full backing for as long as I wish to work for him. Hindi rin tinanggap ng Pangulo ang pagbibitiw ng 5 kalihim ng kanyang economic team. Yan ay sina Department of Economy, Planning and Development o DepDev Secretary Arsenio Balisacan, Finance Secretary Ralph Recto. Nako, ba't di mo tinanggap to? Ito nagpapahirap sa atin eh. Yung dagdag na naman yan tax eh. Pambira naman kayo. Yung mga nanonood dyan ng mga online streaming.
Yari kayo, may dagdag na tax to. Ay nako. Bakit mo naman ni-retain to, Mr. President? Actually, lahat naman kasi ng economic team niya ni-retain niya. Ewan ko sa'yo, Marcos, ang dami mong pautot sa buhay. Trade and Industry Secretary Cristina Roque, Budget Secretary Amena Pangandaman, at Special Advisor to the President on Investment and Economic Affairs, Frederick Go. Dahil sa kahalagahan ng economic team sa buhay ng ating bansa, yan po ang unang inaksyonan ng ating Pangulo. Dapat hindi niya na pinag-resign. Anak kayo ng pambubudol. Meron ba kayong mag-resign na kayo lahat? Sana sinabi mo, except kayong economic team ko, ha? Huwag na kayo mag-resign. Pambubudol yan. Brad, pambubudol yung ginagawa ninyo. Pero may ilang rigodo ng ginawa ang Pangulo. Si Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, papalitan ni Senior Undersecretary Teresita Lazaro sa liderato ng DFA. Babalik si Manalo bilang Permanent Representative ng Pilipinas sa United Nations. Tingnan mo, ha? Babalik siya. Ibig sabihin, hindi rin siya tinanggal. Bakit siya babalik? Bakit? Kasi may magre-retire. Ang inikot nyo lang eh. Kapalit ni Ambassador Antonio Manuel Agdameo na magre-retiro na. Comedy tong gobyerno to. Hindi mga kababayan, napakapatawa. Ano ba? Kunwari lang kayo magtatanggal pero ililipat nyo lang pala. Bakit? Kasi may magre-retire. Bakit nyo pa pinag-resign? Naman, lokohan naman to masyado. Papalitan naman ni Energy Secretary Rafael Lutilla si DNR Secretary Antonia Yulo Loizaga. Si Loizaga, magpapahinga raw muna pero maaaring ma-appoint muli sa ibang posisyon. Papahinga lang pala. Tapos babalik din sa ibang posisyon. My goodness! Sabi nga ni Robin. Magsisilbi namang OIC ng DOE, si Yusek Sharon Garin. Nauna nang sinabi ng Malacanang na dalawang pangunahing batayan kung sinong mananatili. Sino tinanggal? Wala! Leche buhay yan. Gago! Itong, biggest comedy show na ginawa itong gobyerno to. It's a prank! Mantakin mo sabi, tatakutin pa talaga, mag-resign ng lahat. Lahat sila nag-resign. Tapos sabi, it's a prank! Hindi naman, i-retain pa rin namin kayo eh. Ikaw, lilipat ka doon kasi magre-retire na isa. Ikaw, doon ka naman. Antay mo lang, i-appoint ka uli. Anak ng tutsang kalabaw yan, oo. Comedy. Ay, naku, grabe. Alam mo, ewan ko na lang kung ano pang palusot ang meron kayo. Pero may palusot sila eh. Ayaw daw nila maka-offend. Ayop yan. Napakinggan ko yung Ay, nako. At sinong masisiba? Una, ang performance sa trabaho. At ikalawa, meron pa silang ganyan, masisibak daw dahil sa performance sa trabaho at sa isyu katiwalian. ng katiwalian sa pinamumunuang ahensya. Si Loizaga hindi naman daw nasangkot sa isyu ng katiwalian. Pero, Maybe there is just a perception. I don't know how fair or unfair that perception is na mas malimit siya sa labas ng bansa. Hindi pa nila madiretso. Dito mo masasabi na mahinang nila lang tong gobyerno to. Hindi pa nila madiretso kung sisibakin ba nila. Kasi paulit-ulit yung tanong na yan eh. Napakinggan ko yung press ko na yan eh. Paulit-ulit, ano ba talaga? Sisibakin nyo ba? Hindi. May problema ba? Hindi niya masagot ng diretso. Abay, pambihira naman. Whether inefficiency yan o hindi, that's not up for us to do. But the evaluation showed that it was time to have her rest muna. Rest muna. Ayaw pa diretso eh. Tatanggalin nyo ba o hindi? Ay nako, watch out. Tingnan nyo. Iikot niya lang yan. Iikot lang nila kasi siguro maybe nagka-issue. Syempre kailangan pa rin nilang i-appoint. Bayad utang, di umano, allegedly. So ililipat lang nila. Underperform nga po. Underperform siguro. Underperform siguro. Hindi ka pa convinced?
Ewan ko sa inyo talaga, pare-pareho kayo mahinang nilalang. Wala ring issue sa katiwalian pero nag-under-deliver din umano sa kanyang pangakong 1 milyong housing units kada taon si Human Settlements and Urban Development Secretary Jerry Acosar, kaya siya ililipat sa Pasig River Rehabilitation Project. Ang sakit nyo sa bang. Eto yun kasi yung nangako na 1 milyon na housing na para sa sa Pilipinas mula nung nagyabang niya noon kaya natin yan 1 milyon kada taon hindi natupad. Ay, underperforming ka. Kaya ililipat ka na lang namin sa Pasig River. Anak ka ng weteng. Hayop yan. Akala ko ba underperforming? Ibig sabihin, hindi niya nagawa. Mahina siya. Yun ang ibig mo sabihin na underperforming Hindi mo na fulfill yung sinasabi mo. Hindi ka nagtrabaho para magawa yung sinasabi mo. Ba't mo ilalagay sa ibang departamento? Ewan ko sa Eto, pinakikita lamang ni Marcos na mahinang nilalang siya. Hindi niya kayang sumibak ng kanyang sekretary. Yan ang katotohanan. Ako, eto para lang sa kaalaman nyo, nung unang mga taon, yung mga close kay Pangulong Duterte, nawala. Hindi ko na lang papangalanan to discredit yung mga yon. Google ninyo, yung mga unang nawalang sekretary sa kanya, even presidential advisor na nawala sa kanya, ito yung mga aktibo during the campaign of PRRD. Marami po sila. Ang natatandaan ko, tatlong sekretary yan. Pero na ganun. Siyempre, ang sinasabi na lang, para hindi naman mapahiya, at sinabi rin naman ni Pangulong Duterte yan, para hindi mapahiya sa family at hindi mapahiya sa, alam mo yon, dignidad ng anak niya. Kasi concern, sinabi ni Pangulong Duterte ito sa isang speech niya. Para hindi masira ang dignidad ng tao, sinabi na lang nilang health reasons o nag-resign, 'di ba? Para naman hindi sabing sinibak. Ganun ka makatao ni Pangulong Duterte. But he is strong in political will na pag hindi ka maayos o kaya pag may nasilip ako, ganun ka. Kasi meron akong alam, hindi ko na lang sasabihin dahil di naman sinabi ni Pangulong Duterte to in public. Meron akong alam na nagka-problema sa isang quote-unquote project. So, ibig sabihin, it's a whip of corruption, ika nga. Merong problema sa corruption. Sinibak niya. Malapit sa kanya to. Hindi man napatunayan, pero dahil dun sa issue ng isang project, di ko na lang sasabihin kung ano yung project na yun. Pero sinibak niya. At kaibigan niya po ito. Kasama po namin ito sa 2016 campaign. Bakit ko to? Kasi, ganun lang naman kasimple. Hindi mo kailangan magpabulaklak na, mag-resign kayo lahat. Kasi nahihiya kami na meron kami sisibaking isa. Putang ina, hindi, isipin mo yun inabala mo lahat ng departamento, lahat ng sekretary, pinakaba mo, dahil hindi mo kayang magkumpronta ng isang sekretary mo. Ganun ka mahinang nilalang.